Sama-sama ang mga mamamahayag ng Bataan na miyembro ng Bataan Press Club at National Union of Journalists of the Philippines o NUJP Bataan Chapter sa paggunita ng ikatlong taong anibersaryo ng Maguindanao Massacre. Patuloy na nananawagan ng hustisya ang bawat mamamahayag para sa karapatan ng pamilya ng mga pinaslang na mga mamamahayag. Nagtulos ng kandila ang bawat isa at nag-alay ng panalangin para sa 58 biktima ng pamamaslang, kabilang ang 32 mamamahayag. Sa nagkakaisang tinig, nagpaabot ng mensahe sa kinaukulan ang mga mamamahayag ng Bataan. Mataas ang expectation ng lahat ng mamamahayag na mababawasan na yung bilang ng mga mamamahayag na mamamatay sa kamay ng mga kriminal, at inaasa natin na sa panahon ni Pangulong Nonoy Aquino, malulutas yung karumal-dumal na krimen, yung Maguindanao Massacre. Nananawagan po kami sa aming mahal na Pangulong Benigno Aquino III na kung maaari po sana ay bigyan ng pansin. Huwag niya pong tulugan ang kasong ito nang naganap sa Ambatuan Massacre 3 years ago. Para sa akin, sa sarili ko, nalulungkot ako sapagkat hanggang ngayon, ilang taon na, wala pa rin kalutasan niyang kasong yan. Sana sa lalong madaling panahon pa, maaksyonan yan at mahatulan na ang dapat managot. Hiling naman ng mamamahayag na si Anne Marie Baluyot na maging patas ang pagpapatupad ng batas kahit na maimpluwensya sa lipunan ang mga nasasangkot sa karumal-dumal na krimen. 3 taon na ang lumipas, kontento na ba tayo na nakakulong lang ang mga may kagagawa sa nasabing karumal-dumal na krimen? Sa batas ba, pag mayaman at magaling ang mga tagapagtanggol na akusado, ay mabagal ang proseso? Bakit pag mahirap, kulong na agad, may hatol pa? May mensahe rin si Rosan Micaela Santiago, campus journalist sa Philippine Women's University sa Balanga City. Mula sa isang kabataang tulad ko, I'm calling the attention of Philippine government na sana po mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay po dun sa Maguindanao Massacre. Kasi hindi naman po ito sapat na dahilan para katakutan ng mga journalist yung Pilipinas. Sa Bataan ay 4 na mamamahayag na ang napaslang na hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Dekada 80 nang biglaang maglaho ang tempo reporter na si Tim Olivares, habang ang publisher ng Luzon Tribune na si Ruben Manrique, DZRH Operation Tulong Reporter Gary Aquino at Bulgar Correspondent Romy Binungkal ay pinaslang ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin. Kasama si Mike Sigaral, ako si Justin Dizon, alerto, alisto sa pagbabalita.